Si Leah ay 23 anyos, tahimik, masipag, at bagong salta sa Maynila. Pangalawa siya sa 5 magkakapatid, kaya nang alukin siyang maging kasambahay sa malaking bahay ng mga De Los Reyes, hindi na siya nagdalawang isip. Libre pagkain, may sariling kwarto sa likod, at sahod na sapat para maiuwi sa probinsya. Ang hindi niya lang in-expect, may anak pala ang may-ari, si Miguel. Yurtian, tahimik din, laging naka-laptop, tipong corporate guy na hindi palalabas ng kwarto. Siya ang nagmamanage ng family business. Nasa abroad ang parents kaya si Miguel lang madalas sa bahay. Noong unang linggo, halos hindi sila nagkikibuan. Si Leah, trabaho lang. Si Miguel, trabaho rin. Pero isang gabi biglang umulan ng malakas. Tumutulo ang kisame sa kusina. Kuya, ay sir! Sir Miguel! Tawag ni Leah habang nilalagay niya ang balde sa tulo. Lumabas si Miguel na naka-white shirt lang at pajama, medyo antok pa. Leah lang ha. Wag sir, sabi nito, sabay ngiti, doon nagsimula. Unti-unting lapit. Napansin ni Miguel na maayos magluto si Leah. Hindi yung basta kain lang, may puso. Leah, sarap ng ginataang manok, sabi niya minsan. Sa'yo lang po ako magluluto niyan, sagot ni Leah, sabay iwas ng tingin. Napansin din ni Leah na hindi pala suplado si Miguel. Tahimik lang. At minsan malungkot. Wala po bang kasama dito dati? Tanong niya minsan habang nag-aayos ng mesa. Meron, sagot ni Miguel. Fiancé. Pero hindi natuloy. Bakit po? Hindi ako priority niya. Natahimik si Leah. Masakit? Dati, ngayon, hindi na masyado. Siguro po, di pa dumarating yung para sa inyo. Tumingin si Miguel sa kanya, matagal. Ang gabi ng brownout. Isang gabi, bumagyo. Nag-brownout. Uulan sa labas, madilim sa loob. Si Leah nasa kusina, nagtatali ng buhok, may daladalang kandila. Si Miguel bumaba mula sa second floor. Dun ka sa sala, Leah, mas maliwanag. Okay lang po ako dito. Pero biglang kumulog ng sobrang lakas. Napakislot si Leah, muntik mabitawan ng kandila. Mabilis na inabot ni Miguel ang kamay niya. Hey, okay ka lang? Napatitig si Leah sa kanya. Magkalapit sila. Madilim, kandila lang, ulan sa labas. Yung tipong parang lumiliit ang mundo. Pasensya na po. Natatakot ako sa kulog. Wala ka nang po, sabi ni Miguel mahina. Dito ka muna. Umupo sila sa sala. Magkatabi. Siya yung amo. Siya yung kasambahay. Pero sa sandaling yon, parang wala mo ng ganong label. Hindi ka ba nahihirapan dito? Tanong ni Miguel. Sanay naman ako, sir. Ay, Miguel. Hindi ka ba naiilang na ako lang lalaki dito? Nasanay na rin, tsaka mabait ka naman. Basta sabihin mo kung may hindi ka gusto, ha? Ayokong naaasar ka. Hindi ako naaasar. Talaga? Hindi naman, sabay ngiti ni Leah. Minsan lang. Pag nagluluto ako tapos bigla kang papasok sa kusina na naka-boxers. Ha? Natatawa si Miguel. Tapos basa pa buhok mo. Nakakagulat. Si Miguel ngumiti. Ikaw rin kaya. Pag umaga naka-shirt ka lang tapos nakatali buhok mo, parang ano? Parang asawa kita. At doon sila parehong natahimik. Nagpatakbo ang ilang segundo na puro ulan lang sa labas. Si Leah nakatingin sa kandila. Si Miguel nakatingin sa kanya. Leah, tawag niya marahan. Alam kong hindi ito tamang timing. At baka hindi rin tama kasi kasambahay kita. Pero, gusto na kitang yakapin. Hindi sumagot si Leah, pero hindi rin siya umatras. Dahan-dahang lumapit si Miguel parang laging nakacheck kung okay lang. Tumingin sa mata niya. Pwede? Tumango si Leah, maliit lang, halos hindi makita. Inyakap siya ni Miguel, hindi bastos, hindi mamadali. Yung yakap na may respeto. Yung tipong matagal nang naghahanap ng kasama. Ramdam ni Leah yung tibok ng dibdib niya. Mainit sa loob kahit malamig sa labas. Napatingala si Leah. Doon siya hinalikan ni Miguel. Dahan-dahan parang natatakot masira yung sandali. Hindi marahas, hindi mapang-angkin. Yung halik na nagtatanong, pwede ba kitang mahalin kahit hindi pantay ang mundo natin? Humawak si Leah sa dibdib niya. Baka, bawal to, pulong niya. Kung ayaw mo, titigil ako, sagot ni Miguel kaagad. Hindi naman, ayaw. Sigurado ka? Tumango ulit si Leah. Nagtagal yung yakap nila. Umupo sila ng mas malapit. Nakatago sila sa dilim ng sala, kandila lang ang ilaw. Yung kamay ni Miguel, dumulas sa likod niya, hinagod lang, comforting, hindi bastos. Si Leah naman, nakasandal sa dibdib niya, pinakikinggan yung ulan. Fade na tayo dito kasi marunong silang magpigil at marunong si Miguel magbigay galang. Hindi niya siya pinwersa. Alam niyang may tiwala si Leah sa kanya at hindi niya sisirain. Kinabukasan nahihiya si Leah, iwas tingin. Good morning, pati ni Miguel. Good morning po, ay Miguel. Sorry ha kung napalapit ako kagabi. Umiling si Leah. Ako rin naman, pumayag, Leah. Alam ko namang hindi ako kapantay.
Ako lang yung kasambahay. Hindi ka lang. Hindi mo nasasabihin yan dito. Pero paano yung parents mo? Ako bahala. Dumating ang tita ni Miguel mula Baguio, siya, yung may alam sa lahat ng chismis, ng pamilya. May kasambahay kayo? Meron tita si Leah. Nakita ni tita si Leah naka-ponytail, simple lang. Maganda, sabi nito, malamig. Ingat ka Miguel, alam mo na, minsan napapamahal ang kasambahay para lang makasampa sa buhay. Narinig ni Leah yon. Tinamaan siya. That night, nag-ayos na ng bag si Leah. Leah, bakit may bag ka? Salamat po sa lahat. Ayaw ko pong maging dahilan ng problema niyo. Hindi ka alis. Ako na ang alis, Miguel. Kasi sabihin nila ginagamit kita. Hindi mo ako ginagamit. Pero yun ang tingin nila. Ako ang pipili kung sino ang mananatili sa bahay na to. Tumingin si Leah, may luha. Ano ako sa'yo? Lumapit si Miguel. Hindi kita tinrato na kasambahay lang. Simula pa nung unang linggo, Leah, gusto na kita. Hindi dahil nandito ka, dahil ikaw ka. Pero kung aalis ka, hindi dahil wala kang karapatan, kundi dahil ayaw mo akong mahalin. Hindi totoo yan? Ano, Leah? Babawin mo ba kagabi? Hindi. Mahalin mo na lang ako ng totoo tapos ako bahala sa gulo. Dito tuluyang umiyak si Leah. Kasi first time ko, may pumili sa akin. Yumakap ulit si Miguel. This time sa liwanag. Hindi na kailangan itago. 2 years later. Naayos nila. Hindi agad tinanggap ng pamilya. Pero nung nakita nilang hindi nagsamantala si Leah, hindi siya humingi ng pera, hindi siya nag-post, hindi siya nagmayabang, naging okay rin. Pinag-aral siya ni Miguel ng HRM short course. Hindi na siya kasambahay, siya na ang household manager. Eventually, asawa. Minsan kapag umuulan, nilalapitan pa rin siya ni Miguel sa sala. Naalala mo yung brownout? Siyempre, sabi ni Leah, nakangiti. Doon ka unang naging kapal mukha. At doon ko unang naisip, pwede palang mahalin yung hindi mo ka-level sa papel. Kasi sa puso, same level naman pala.